Jigo Dogdog. Iyon. Kanina, sa programa ng pag-aralan natin ni Brother Johnson Llamas Amican at Brother Gomer, January 29, 2022. Ibig sabihin, yung kagabi ko po ito. Grabe po ang pagpilipit at pagligaw sa aral na nakasulat sa Biblia. Lupit ha? Paano kaya napilipit? Nag-exist na daw ang 10 utos sa panahon ni Cain at Abel. At ang Sabat ay inutos na rin daw sa aklat ng Genesis. Tapos, sabi ni Bro Gomer, ang sumulat sa aklat ng Genesis ay si Moises. Sino kaya ang magkaalam niya? Sabi ni Gomer, hindi daw makapangilin ang anak ni Israel sa Ehipto kasi wala daw silang pahinga doon. Saan nakasulat sa Biblia yung pinagsasabi nila? Aba, ito po mga kapatid at mga kaibigan, si Jigo, si Brother Didi, Brother Didi, Jigo Dugdug, parang hindi. Kapatid na Didi, ang problema sa iyo, pinaliwanag na namin kagabi. Napakalinaw ng aming explanation kung paano natin patutunayan na nag-exist na po yan. Base po na sa sagot natin doon sa isang matinong miyembro ng dating daan na nakahalata na at tuluyan ng lumayas. 20 years daw siya roon na naloko. Araw-araw niluloko. Ngayon ay naimasmasan. Kaya nagtanong sa atin. Sinagot po natin yan. At ang patunay po natin sinagot ay hindi pinapansin nitong si Didi. Kasi binasahan natin ng talata. Ang nakasulat sa 10 utos ay huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos-Diyos o magkakaroon ng gagawa ng ibang Diyos. Iyan ay Diyos-Diyosan. No? Kailan ba binigay ang 10 utos? Di ba doon sa Exodus 19 after ng paglaya sa Ehipto? Yan yung sinalita, written. Yung written yung nakasulat sa 2 tapis ng bato. Subalit sa Genesis 35, meron ng alam si Jacob na masama ang Diyos-Diyusan. Si Joseph ay masama yung sipingan niya, yung asawa ni Potiphar. O hindi ba, mga kapatid? Bakit tinawag ni Apostol Juan si Cain na isang masama sa kanyang pagpatay kay Cain? Wala namang mga basa tayong inutos yun. Akalain mo bang ito si Didi ay bingi sa lahat ng katotohanan iyon sa isang nag-aaral at naghahanap ng katotohanan at matinong gustong matuto? Dapat iniisip niyo yon kung paano sasagutin. Baliwala sa kanya yon. Basta, mali kami. Mali si Brother Gomer, mali ako. Kahit na patunayan natin na may alam silang pag-exist nitong mga utos na ito, hindi lang yan, mga kapatid. Basta mali pa rin. Yan. Yun ba'y matinong kaisipan, mga kapatid at mga taga-subaybay? Malamang mauulit na naman natin ito. At saka, Brother Gomer, ito ang nakakatawa. Hindi yata niya alam na si Moises ang sumulat ng Genesis. Malamang, hindi niya nga alam. Kawawa naman ito. Sige na, ikaw na. Banat na.
Sino po bang alam ninyong sumulat ng Genesis? Sana po in-inform nyo kami kung meron Baka po kayong ibang alam. baka kilala ni Dugdug. Oo, baka kilala Pakilala niya. mo sa amin. Yan nga po ang sinasabi ko, Brother Johnson, sapagkat para bagang kung magsalita, itong si kapatid na Diego, talagang alam na alam niya lahat no? At talagang tayo ay puro mali. Yan ang ano niyan ako hindi na nagtataka, Brother Johnson, dahil kung sa Genesis ay walang mabasa na verbatim na 10 utos, di ba? Ayaw nga nilang tanggapin. Nung ibinigay na ng Panginoon sa Exodo 20, ayaw pa rin naman nilang tanggapin So, nakikita mo rito, Brother Johnson, may mabasa ka man o wala, ay hindi talaga tatanggap itong mga ito. Kasi simple lang po yan. Kung halimbawa man, granting, wala sa Genesis, yung 10 utos. Wala yung wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Wala lahat. Ay pagdating sa Exodo, Brother Johnson, iniutos na ng Diyos. Hanggang ngayon na may ayaw pa rin nila. Nakita po ninyo So ang ibig sabihin, kahit na anong gawin natin sa mga taong ito, Tama. wala na pong hindi na po kayang, depende na lang kung ang banal na espiritu ang kikilos. Kasi kini-question nila yung Genesis, Brother Johnson. Tama, Brother Gomer. Diin na natin yung puntong yon, yung iyong analysis. Kasi kung matino nga naman ang layunin ng mga taong katulad din ng mga argument na ito, ayaw nilang maniwala na existed na ito sa panahon ng Genesis. Ayaw nila. Sige, payagan na natin. Granting but not accepted. Granting but not accepted. Bakit pagdating sa Exodus, inutos na lahat? Ayaw nyo pa rin? Yan ang sinasabing na may huli sa wala. Ano tawag doon? May huli sa wala, galit Sabi na. Hindi ba? Sala sa init, sala sa lamig. Sala sa init, sala sa lamig. Wala sa Genesis. Nagagalit sila. Wala. Di ba? Sa Exodus, nandiyan sa Exodus, meron na. Ayaw pa rin. Ano na ba itong si Dugdug di ba? Sana naman mabawasan ang dugdog sa mundo. Kita mo yan. Dog na lang. Ibig sabihin talaga, Brother Johnson, yung utos, halimbawa na wag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Wala yan sa Genesis. Okay, wala. Ay iniutos na sa Exodo. Ayaw ko pa rin. Paano? Pero, Kristiyano daw. Ewan ko, Brother Johnson. Sabi ko nga siguro tawag siya kung ano yung katwiran na naiisip niya para at least maipagtanggol niya. Pero sa ganang atin kasi, wala kang makikitang unang-una katulad niya. Nag-comment na kaagad siya. Parang tinatawanan tayo na si Moises daw ang nagsulat ng Genesis. Ewan ko naman kung sino nagturo sa kanya na hindi si Moises ang nagsulat ng Genesis. Kung may nagturo sa kanya na hindi si Moises nagsulat ng Genesis, critics yun. Ay matakot kayo dyan. Di ba? Sinong Actually, meron yan, Brother Johnson. Kaya lang, kalaban ng Biblia kasi yun. Kung ikaw talaga yung naniniwala sa Biblia, hindi mo sasabihin na hindi si Moises ang nagsulat ng Genesis. Dyan pa lang. Kumbaga, wala na Kumbaga, tapos naghahamon ng debate. Nagsulat lang ng Genesis, hindi niya pala alam. Paano yun? Ewan ko, Brother Johnson, kung ano yung mga punto niya dyan, hindi ko na kung ano yung mga punto niya dyan na kailangan nating sagutin. Walang sabat. Ang liwaliwanag. Wala bang sabat? Genesis 2 pa lang, wala na daw. May sabat. Alam naman natin ang punto nila kasi dyan. Ang gusto nilang ipunto kasi dyan, sa 2. Kasi hindi nila matututulan itong 2, 1 hanggang 3 ng Genesis. Na mayroong binanggit dito na yung ikapitong araw
ay pinagpala ng Diyos, kanyang binasbasan at nagpahinga. Ayan po eh. Ngayon, pagdating sa Exodo, ang tawag naman ng Diyos dyan, sa talatang 8, 28 ng Exodo, sabi niya, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat. O maliwanag eh. Yung ikapitong araw daw ay Sabat saan? Sabat sa Hudyo? Hindi. Sabat sa Panginoon mong Diyos. Eh paano nyo pong tututulan ito? Ito bang Brother Gomer. ikapitong araw? Brother Gomer, Mhm. naalala ko yung sinabi mo kagabi na alam ko tatatak po ito sa isip ng mga kapatid natin at kahit na hindi kapatiran. Doon sa issue ng pag-iral nitong mga kautusan na ito. Actually, hindi natin sinasabi, 10 lang ang umiiral sa panahon yun eh. Hindi lang 10 eh. Hindi. Ito yung gusto kong i-remind uli na tatatak po ito sa isip ng mga tao. Ini-question po, lalo na, Sabat lang naman halos yung numero 1 tinututulan nila. Yung pa yung pinakamalinaw na binanggit sa Genesis. Yung Correct. pa yung numerong tinututulan. Hmm. Eh yun na nga yung araw na yun eh, yung ikapito na araw. Yan na yung binasbasan, binalal ng Diyos. Kaya nang iutos ay alalahanin. Ibig sabihin, naroon na yun eh. Hindi doon palang ginawa sa Sinai. Hindi kasi, maliwanag Brother Johnson, dito sa pag-uutos tungkol sa Sabat, sa talatang 11, na ang sabi dito, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon. Ay saan ba ito ginawa ng Panginoon sa 6 na araw ang langit at lupa? Hindi ba sa Genesis? Naman. So ibinabalik tayo dun sa Genesis na ang sabi niya 6 na araw. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, 6 na araw kang gagawa, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Bakit? Yun po yung tanong doon, bakit? Ang sagot ng Panginoon, sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. Eh, saan nakatala ito? Sa Genesis. At lahat ng nangaroroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Eh, ang tanong, yung bang ikapitong araw na binabanggit sa Genesis ay iba dun sa ikapitong araw na binabanggit ito sa Exodo? Na ang tawag ng Diyos mismo rito sa ikapitong araw ay Sabat. Tutol kayo. Na yung ikapitong araw na binasbasan ng Diyos doon sa Genesis 2, ang tawag niya dito sa Exodo ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ay tutol kayo. Ay nasa sa inyo yan. Tutol pala kayo sa Diyos eh. At ang sabi nga doon, Brother Johnson, sabi ko nga, kung babasahin niyo po yung Exodo 16:25, yan ang pag-aralan niyo pong mabuti kung talagang kayo po ay estudyante ng Biblia at gusto niyong malaman ang katotohanan. Maliwanag ang sinabi ni Moises dyan eh. Ang sabi niya, 16:25, tingnan po ninyong mabuti yan. At sinabi ni Moises, kanin ninyo ngayon. Bakit? Sapagkat ngayoy Sabat. Ngayoy Sabat na ipinangingilin. So itong Sabat na ito, Brother Johnson, na ikapitong araw, ay ipinangingilin talaga ito. Ano yung ipinangingilin? Hindi po yan past tense, hindi po yan future tense. Present po yan, present active. Kung titingnan niyo po yan. Present active po yang ipinangingilin. So ang ibig sabihin, mula nang binasbasan yan ng Diyos dito sa Genesis 2, yan po ay ipinangingilin. At alam nga ni Moises, kaya nga yan ang pagkakabanggit niya. Kaya nga sa English yan, Brother Johnson, today, ang araw na ito, sabi niya ay Sabat na ipinangingilin. Ay tutol naman pala sila. Wala tayong magagawa talaga, Brother Johnson. Kaya nga sabi ko nga, kung merong maliwanag sa 10 utos na binanggit sa Genesis, walang iba kundi yung Sabat, pero yung pinakaayaw nila. Eh ano pang ang magagawa natin? Ngayon, inaayawan nila sa Genesis dahil wala, pero pagdating sa Exodo 20, mayroon na.
abay ayaw pa rin naman nila. Hmm. Parang argument din nila Brother Gomer dun sa Genesis 9:3 Hmm. na lahat ng gumagalaw. Ano nyo? Ikanin. Hmm. Ay iniutos na sa Levitico. Ayaw pa rin naman. Ay doon pa rin sila sa Genesis. Itong mga ito. Nayabag na. Sabi ng mga Bisaya, nayabag na. So ibig sabihin, isa lang po ang niyan, conclusion. Ayaw po talaga nila sumunod sa sinasabi ng Diyos. Tapos, kasi sige Brother Johnson. Tapos yung sabi niya, ayan tapos, sabi ni Brother Gomer, ang sumulat ng aklat ng Genesis ay si Moises. Brother Dogdog, ang laki ng problema mo kung ang paniniwala mo ay hindi si Moises ang sumulat ng Exodus. Nakaw! Sino ba ang kanyang teacher na nagturo sa kanya na hindi si Moises ang... Kung sino mang teacher niyan, hindi na ako interesado. Dahil pinakapalpak-palpakang teacher yan. Hindi ba? At pero alam ko, na kahit yung teacher niya, matutuktukan ito si Dugdug pagka tinanong at tinutulan. Malamang matuktukan ito. Baka lang kasi, dahil bugso ng damdamin, makatuto lang, baka pati yung pagsulat o sumulat ng Genesis, hindi niya na naitanong sa kanyang teacher. Tayo naman, Brother Johnson. Brother Gomer, may babasahin muna ako bago ko ibigay sa iyo. Sige. At ito ibabasahin ko po mula po sa Encyclopedia Britannica. Brother Dugdog, ito po pag-aralan nyo. Ito ang sabi o basahin ko. Torah in Judaism, in the broadest sense, the substance of divine revelation to Israel, the Jewish people, God's revealed teaching or guidance for humankind. The meaning of Torah is often restricted to signify the first 5 books of the Hebrew Bible, Old Testament. Ano daw? First 5 books of the Hebrew Bible. Close and open parenthesis, Old Testament, also called the Law or the Pentateuch in Christianity. Pentateuch, ibig sabihin ay 5 books. No? These are the books traditionally ascribed to Moses, the recipient of the original revelation from God on Mount Sinai. Jewish, Roman Catholic, Eastern Orthodox, and Protestant canons all agree on their order. Ano daw? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ano daw ang sabi po dito? Ito ay ano? Ito yung 5 books of Moses. Ascribed, no? These are the books traditionally ascribed to Moses, the recipient of the original revelation from God on Mount Sinai. Kaya nga Pentateuch, 5 books. Kaya nga ito po yung tinatawag na Torah or Pentateuch, 5 books of Moses. First 5 books of the Hebrew Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Saan ka man kasi nag-aral na hindi mo alam ng sumulat ng Genesis ay si Moises? Ano yan? Sige, balik sa'yo, Brother Gomer. Ayan. Yun nga ang masasabi ko, Brother Johnson. Tayo naman dito, hindi naman po tayo nag-claim na infallible tayo, na hindi tayo nagkakamali. Pero
talagang sinisikap naman natin, Brother Johnson, na yung mga information na sinasabi natin dito, ay meron naman tayong pinagbabatayan. At kung sakasakali man, Brother Johnson, na halimbawa, nagkamali tayo, ay hindi naman talagang masama na magkamali kasi tao nga lang. Kaya lang, yung sasabihin mo na hahatol ka ng ganon, na sinabi ko na si Moises daw, parang may halong, ano, ang tawag nan, may halong pagtuya, ay sana naman, madali na lamang mag-research, ay nag-research ka muna sana. Hindi ba, Brother Johnson? Mm. Dali lang naman yan eh. Kung meron kang kahit cellphone lang dyan eh, basta mayroon ka namang data, pwede mo namang i-research. O ngayon, kung mayroon naman kayong mga tanong na hindi namin talaga alam yung sagot, pwede naman namin sabihin na hindi namin alam, pag-aaralan pa. Ganun po talaga kasi limited naman po yung ano natin. Hindi naman po tayo lahat na nang itanong mo kung alam mo, magtanong ka dito ng chemistry kung papaanong DNA. Hindi ko talaga alam yan. Hindi ba, Brother Johnson? So yun po yun. Hindi po tayo dito nagkukunwari na alam natin ang lahat ng mga bagay. Pero hanggat maaari, sabi ko nga, pinipilit natin na yung informasyon na sinasabi natin, may batayan tayo. Kaya po yan. Yan po yan, mga kapatid. No? Yun. Kaya kung meron kayong tanong na hindi namin masasagot dahil hindi pa namin napag-aralan, ay okay lang po yun. Ganun po talaga. Pero pwede pong pag-aralan ang lahat ng mga bagay. Yan po. Isinishare lang natin yung ating pong kaunting nalalaman. Ito naman, si Diego Dugdug, ng ano na, ng lait na, may pagtuya, siya naman pala itong kulang sa informasyon sa kanyang sinasabi. Hindi kulang, mali pati. Mali. Oo nga. Yan ang mahirap, di ho ba mga kapatid? Kaya nga sabi ko nga, nakakahiya po yung ganon. Kumbaga, tablan ka naman sana ng hiya. Ayoko. Baka may bulletproof ng hiya. Kasi nakakahiya yun, Brother Johnson. Ikaw ang tumutuya, tapos malaman-laman mo, ikaw pala ang mali. Hindi ba? Oo nga man. Talagang kalaking kahihiyan yon. Tsaka isa pa sabi niya rito, sabi ni Gomer, hindi daw makapangilin ang anak ni Israel sa Ehipto kasi wala daw silang pahinga doon. Yun na nga kita mo. Sa common sense na lang yun. Yan. Hindi mo na kailangan ng talata Alipin nga Naalipin nga, kaya nga ginamit yung salitang kapahingahan doon sa lupain ng Kanaan kasi nga alipin sila. Alipin sila. At paano sila mangingili ng Sabat doon? At kahit na yung mga kautosang alam nila, hindi nila magawa doon dahil alipin sila Yun na nga. Kaya nga, kung matatandaan mo, kapatid na Diego Dugdug, kung nanonood ka ngayon, nung dumating si Moises, humiling nga sa kay Paraon na pagbigyan silang yumaon ng 3 araw at mag-celebrate ng kapistahan sa Panginoon Anong talata yan? Exodo 5:1. O basahin mo. Hindi sila pinayagan ni Paraon. Ngayon, tuloy, pinahirapan patuloy sila. Na dati mayroong tagahatid sa kanila ng dayami doon sa ginagawa nilang mga bricks. Abay, nung dumating itong si Moises, wala nang naghahatid ng dayami. Basahin niyo po kasi yung Biblia para hindi po kayo humahatol ng hindi niyo alam. Ito, basahin nga natin sa Exodo 5, ang talata ay 13. Tingnan mo ito. Sa tingin mo, makakapagsabat sila rito? Ang sabi diyan, at hinihigpitan sila ng mga tagapagpaatag na sinasabi, tapusin ninyo ang inyong mga gawa, ang inyong gawain sa araw-araw na gaya ng mayroong kayong dayami. Kita mo nga, yung kanilang quota, Brother Johnson, sa isang araw, ay halos na doble kasi nga, wala nang naghahatid sa kanilang dayami. Kaya ibig sabihin, kumbaga sa quota nila, medyo kulang. So ibig sabihin, naghahabol sila. Kaya nga araw-araw, wala silang pahinga talaga doon. Kung ang pagkakaintindi niya sa sinabi ko na naman, Brother Johnson, na walang pahinga, hindi natutulog, ay pairalin nyo yung common sense ninyo. Kung ang iniisip nyo yung walang pahinga, hindi na sila pinapatulog, ewan ko.
Hindi Eh, ba, Brother Johnson? sablay na nga doon sa ibang mga argument. Malamang dyan, sablay pa rin. Nakakatawa naman ito Pero na ako naniniwala, Brother Gomer, na itong mga kasamahan ni Dugdog, hindi sasang-ayon sa kanya na hindi si Moises ang sumulat ng Genesis. ayan na lang. Kaya Malamang sabi ito ko, ay mapagtawanan ng mga kasabahan. Dahil kakaiba ito naghahamon eh. pa. Ngayon lang ako nakakita ng tao na hindi alam kung sino ang author ng ang sumulat ng Genesis at hindi raw si Moises. Ngayon sa buong buhay ko. Kaya nga ako, Brother Johnson, nung nabasa ko yan, parang naawa na lang ako na ibig sabihin, itong pwede. taong ito, Pwede. nagsasalita nang hindi niya pala talaga alam. Kaya napakalakas ng loob magsalita kasi hindi naman niya alam yung sinasabi niya. Alam mo ang tawag dyan sa kanyan, Brother Johnson? Hindi naman siya ang tinutukoy. Kung yung mga salita ka ng salita nang hindi mo nalalaman kung ano sinasabi mo, medyo buang yung taong ganun eh. Ito nga. Diba? yung nga kinukumpara ko nga, yung ibon namin dito, na kahit maganda at gwapo, ang sabi ay pangit. Itanong mo sa ibon kung naintindihan niya yung salitang pangit. Hindi naman niya alam yun eh. Hindi ba, naranasan mo na bang makipag-usap, Brother Johnson, na yung sinasabi mo pag sumagot ay parang ibig sabihin malayo sa issue yung isasagot sa'yo? May problema yun. May gaganahan ka ba bang makipag-usap? Pag bibigyan mo na lang, ko na lang ng di ba? Merong mga taong naka-assign para kumausap sa mga ganun. O yun. Yun ang ibig kong sabihin. No offense. Kapag ang kausap mo, alam mong hindi niya alam yung pinagsasabi niya, abay, tapos matapang pa, pabayaan mo na, takbuhan mo na, delikado yun. Oh. Mamaya, mambato pa yan. Batuhin ka pa. Kaya nga kaya sabi ko nga, tapos papatulan mo maghahamon pa na, ang lakas pa ng loob maghamon. Nag-post pa. Ano kayang mga comment sa kanya doon? Pinagtawanan. Sige. Okay, mga kapatid. Next question na po tayo. Iwanan natin